Hello. Hello. Magandang umaga. It's, it's nice to see you, no? Face to face. I used to worship with you online since I'm in Mindanao. Yung pagtayo ko dito is by faith, no? Nung dumating ako, ay may sakit yung wife at napakalakas yung virus. No? Nahawa ako, napunta kami ng Polmo. And sabi nung Polmo, nahawa ka lang. Mas nauna si Alin. Kaya, nung sinabihan ako last Thursday, if I can preach, mayroon naman akong ginagawa. No? Kasi every Sunday, we have our online worship. Kasi dalawa yung area eh. Yung Tampilisan, kung saan ako nakatira, at sa Mindanao at doon sa Dumaguete City. At dahil sanay na kami sa online, we are doing this for 2 years during the pandemic, during lockdown. So ito yung ginamit kong paraan para makapag-church plant. So ang ginawa namin sa Dumaguete, instead of mag-face-to-face, kasi hindi siya effective, hininto namin noong April at nagsimula kami na sa online. At we praise God na dumadami naman yung uma-attend online. No? And hope next year we can have our face-to-face again kung mayroong pastor sa Dumaguete. So pray for a pastor. No? So, nung Friday, nagkaroon na ako natapos ng Thursday yung aking antibiotics. No? Pero nung Friday, inatake ako ng whooping cough. Sabi ko, ayaw atan akong patayuin. No? Pero I know na it's by faith. Everything is by faith. Sabi ni Alin, sabi mo na kay Pastor F. Ayaw ko ma-pressure yung ating pastor. At least makapag-rest siya. So sabi ko, okay lang, by faith. Nung Saturday, whole day ako nakahiga lang. Hindi ako makatayo, no? Nandun pa rin yung whooping cough. Pero nung gabi, kahapon ng gabi, at least na parang tumigil na, no? Kaya lang mapansin nyo, parang wala akong hininga. So nakatayo ako dito by faith. Diba? Sabi nga ni Alin kanina, mayroong ganun doon sa Congress. So, talagang pinush niya yung sarili niya, tumayo siya. Para mag-introduce lang nung speaker. Tapos nag-collapse. Ay ko, hindi naman gawin ng Panginoon sa akin yan. Kaya lang parang kulang lang yung hininga. No? But I want to share to you what I have, what the Lord have spoken to me. Yung aming sermon series for the whole year ay patungkol sa paano mamuhay ang bilang Kristiyano. Ito para sa mga old na mga Christians ay review or sabihin natin parang nire-remind lang kayo ng Panginoon. Pero for the new Christians, mahalaga po ito. Kasi yung Bible yun yung source ng ating pananampalataya. Yung ating trust in the Lord is developed doon sa Bible. Yung iba, more on experience. We have a lot of churches ng kanila experience, based on experience. Kaya makita natin, para mabilis silang lumago. No? Kasi dumami yung mga tao. Dahil more on experience and focus on praise and worship.
Kaya makita mo yung praise and worship nila, no? Yung iba nga ay yung churches na malakas sa praise and worship, they really dance and they jump during worship. Iba yung dynamics ng worship. No? And I've been in these churches. Kasi ako, pumapasok ako, basta it's about Christ, no? Pumapasok ako. At iba-iba, no? Pero sa atin, bilang Baptist, no? We focus on the Word of God. And we believe that is the source. May brother ako, 1 year younger sa akin, si Kendrick. Dalawa sila, magkaibigan na brother. Yung younger niya, si Kenneth, sila yung palaging nagsasama. Ako ay kakaiba sa pamilya. No? Hindi ako lumalabas ng bahay pag hindi kailangan. Sila nasa labas. No? Maraming barkada. No? Nanggugulo. Yun yung buhay nila. Lumalago sila. Gano? Lumalaki sila na gano'n. No? Nasa streets. Tapos ito si Kendrick, nung nahiwalay na ako sa kanila dahil nandito na ako sa Luzon, mas lumala hanggang naging addict. No? At hindi lang siya naging addict. Hindi ko alam kung nagbibenta din siya. No? At hanggang naging shabu na yung ginagamit. Yan yung brother ko. But I've been praying for them. Nung naging Christian ako, sila yung aking subject sa prayer. And for 20 years ako nananalangin. At ito si Kendrick, no? Sa tagal na niya, ay nakinig siya sa aking kapatid kasi barkada nga sila. Yung kapatid ko, si Kenneth, napuntang US, naging Christian sa US. Kaya tuwing nagbibisit siya sa amin, si Kendrick ang kanyang target, no? Nagpipreach. Yung si Kendrick kasi, pag nandito yung kapatid ko, di ba, pag galing US, akala ni Kendrick, marami siyang pera. Ito si Kenneth. Kaya hindi siya humihiwalay. No? Kasi labas sila, kumakain sila. May pera. Pero iba na yung kang Kenneth. Kasi si Kenneth, yung younger brother namin, sinishare na niya yung gospel kay Kendrick. No? Hanggang si Kendrick naging Christian. At dahil doon, umattend siya ng Bible study ng isang pastor na ngayon pastor niya. No? At doon siya nagbago ng kanyang buhay. Nagbago yung kanyang interest, nagbago yung pananaw niya. No? At ngayon, naging leader siya sa church. At nagpipreach na siya ngayon ng salita ng Panginoon. Yun ang aking brother, no? At ako'y nagpapasalamat na for 20 years sa prayer ko ay tinugon ng Panginoon. Ito po yung kailangan natin. Yung pagbabago, no? Kaya nga sabi dito sa 2 Corinthians 5:7, we walk by faith, not by sight. At tayong mga Christians ay ang buhay natin, no, ay more on faith. Hindi yung yung na-experience natin in life, kundi yung yung ating pananampalataya. As Christians, yung ating pananampalataya is based on the Word of God. It's the Word of God, no? Ang nagbigay sa atin ng pananaw sa buhay, no? Na magkaroon ng change yung ating life. Kaya in Romans chapter 12, verse 2, do not conform any longer to this world, but be ye transformed by the renewal of your mind. At yun ang nangyayari ng mga kapatid ko, yung dalawang kapatid ko. No? Nung nagsimula sila na magbasa, nagsimula sila na mag-aral ng salita ng Panginoon,
nakita ko yung changes ng buhay nila, yung kanilang pangingisip. No? In Hebrews 11:1, now is the faith, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Yun yung faith. Kaya everything is by faith. Bakit? Kasi pag binasa natin yung salita ng Panginoon, kuminsan di agad natin maunawaan. No? At kuminsan, hindi natin maunawaan kasi malayo siya sa pamumuhay natin. No? Kasi yung ating pamumuhay before we become a Christians, nasa kadiliman tayo. We are ruled by Satan. We are under Satan's rule. Kaya ang nangyari, yung mga ginagawa natin is based on what we think, based on our experiences in life. No? Kaya kailangan nga natin mayroong proof. Kaya lang, niligtas niya tayo. Sabi ni Paul, no? Ni-rescue tayo ng Panginoon at inilipat tayo sa kaharian ni Jesu Kristo. He rescued us from darkness to light, to the kingdom of our Lord Jesus Christ. Kaya dapat nagbabago. Kung ganito ka ngayon, dapat kung naging Christian ka, nag-iiba. Yung iyong pananaw sa buhay. Kaya nga ngayon, di ba, maraming issue ating bansa. Dapat, no, bilang Kristiyano, yung basis mo of your action should be kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Hindi yon, ito yung experience ko, ito yung sinasabi ng iba, ito yung nabasa ko sa social media. Kaya ito yung aking gawin. No, hindi, no? Everything should be by faith, based on the Word of God. Kaya dito, sabi dito, the only way for us to strengthen our faith is through God's Word or the Bible. The Bible shapes our worldview. Now, ano ba yung worldview? Sabi dito, ang worldview is any ideology or philosophy that shapes a person relates to his or her world. Kaya nung dito pa tayo, under Satan's leadership, pa yung ating pananaw sa mundo, no? Kung ano yung nakita natin, yun yung ibig sabihin. No? Pero nung nilipat tayo ng Panginoon dito sa kanyang kaharian ni Jesu Kristo, no? Iba na yung ating pananaw. Yung pananaw natin is what the Bible says, what the Bible says. Yan yung pananaw. So ano yung Christian worldview? Ang Christian worldview, no? Kung ano ang pananaw ng Diyos, hindi yung pananaw ng tao. Hindi ng pananaw, ito si ano, magaling ito eh. Kaya dito ako nakikinig. Kundi, ano yung sinabi ng Diyos sa mga sitwasyon ng ating buhay? Yun yung kung Christian na tayo. Kung si Jesus ang nasa puso natin. It should be the Word of God that gives us the guidance, no, in our daily life. Kung ano yung pananaw ng Diyos sa buhay, yun yung should be our lifestyle, no? Kaya sabi nga dito, no, sabi ni Jesus doon sa kanyang Sermon of the Mount in Matthew chapter 5 verse 13 to 15, you are the salt of the earth. But if the salt has lost its taste, how shall the saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under God's feet. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor do people light a lamp and put under a basket, but on the stand, and it gives light to all in the house.
So kung dito tayo, yung pananaw natin ay pananaw ng mundo. Kung anong sinasabi ng mundo, yung sinusunod natin. But kung dito tayo, kung ano yung pananaw ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. So may kaibahan. Tingnan niyo yung difference. No? Kaya tayo, kakaiba tayo sa mundo. Dahil ang ating sinusundan ay salita ng Panginoon. Kaya sabi dito, we are the salt. Salt preserves. Tayo yung nagpipreserve sa society. Kaya dapat dumadami tayo. No? Kasi tayo yung nagpipreserve eh. Kaya yung decay ng mundo, ang decay ng society natin, decay ng Pilipinas, saan natin isisisi? Sa mundo, kasi ganito kayo, o sa atin na nasa kaharian ng Diyos? Para sa akin, tayo rin ang masisisi eh. Kasi nasa atin yung saltiness, nasa atin yung power to preserve our society. Pag hindi tayo dumadami, hindi natin ma-change. There is no transformation sa country natin. Kaya dapat dumadami tayo. Hindi lang tayo salt, tayo ang ilaw. Our society, Philippines is too dark, no? Napakadilim. Biro mo, instead na mawala yung corruption, lumalaki. No? Dati, pag nagnakaw ka sa government ng hundreds, nakukulong. Ngayon, ang lakas. No? Naging trillion ang pagnanakaw ngayon. Pero wala pang nakukulong. Bakit? Hindi naman natin sila masisisi. Dahil nandito sila eh. Hindi naman nila kilala ang Panginoon. Kasi kung alam nila ang Panginoon, hindi nila gagawin yon. No? Nai-influence kasi tayo. Alam niyo kung sino nag-i-influence? Yung China. Kaya tingnan niyo yung mga nagnanakaw. No? Yung China is a godless society. And China is influencing Philippines. Hindi na nga nila kailangan lumusur. Kasi alam nila, kaya na nila, no? Pag sinabi nila, i-conquer na natin ang Philippines. Kaya na nila i-conquer without going to war. Why? Because they are influencing our society. Our society is a godless society. Ha? Eh bakit Christian tayo eh? Paano tayo naging Christian? Kung sa buong Asia, tayo lang ang Christian nation pero tayo ang magnanakaw. Can we say we are a Christian nation? No. We are influenced by this world. We are influenced by Satan. Now, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, no? At you are living by faith, then we have to multiply. No? Isa lang. You disciple one. Baka yung isang dinisciple mo maging si Peter. Di ba? Nung nag-preach si Peter, how many came to Jesus? 3,000. No? At kaya may mga small group sila. Kasi hindi kaya ni Peter na i-disciple yung 3,000. Kaya they divided themselves into small groups. They meet in houses. Kaya ngayon mayroong house churches na tinatawag. No? Kaya napamahalaga yun na maunawaan natin na yung buhay natin ay kakaiba doon. We are in this world. Iba yung world doon. Pero we have to grow. We have to multiply. And the way we multiply should start sa ating buhay. Kailangan we have to learn how to live by faith and not by sight.
kailangan natin magbago rin yung ating pangingisip. No? So yung faith, no, should be a warm and vital faith. Sabi dito, faith is not a distant view, but a warm embrace. Pag sinabing faith, no, hindi yung concept lang yon. Kuminsan kasi, mahirapan tayo to understand. Kasi kakaiba tayo eh. No? Iba yung ating nagisnan, iba yung culture. Kaya mag-preach ka nga sa mga Catholic, anong sasabihin ng mga Catholic? Kung ano ang nakagisnan ko na, doon na ako mamatay. Yun sila, kasi we live by tradition. And that is our society, that is Philippines. We are ruled by the Catholic Church. Diba? Kaya by tradition, kung ano yung kagisnan mo, yun na. Kung ano yung ginagawa mo, yun na yun. Hindi na yun magbabago. Kaya maraming Christian na galing sa Catholic Church, mahirap baguhin because of that kind of mindset. No? Kailangan mo talaga na if you disciple, mas maganda yung one-on-one discipleship. Hindi lang ganito. No? Kulang yung dito lang sa church. Bakit? Kasi nakikinig kayo sa sermon. Paglabas nyo, wala kayong Christian na nakaka-engage doon sa labas. For 6 days, kasama mo ang mga schoolmates. Kasama mo ay mga kasama mo sa trabaho. Kaya mga non-Christian, mga kasama natin. Kaya wala kang maka-engage. But if you have someone whom you walk with in order mas strengthen ang faith mo, mas maganda. Kaya I suggest na magkaroon kayo ng partner in your walk with the Lord. Hindi lang yung mga bago. Kasi yung mga matatanda na sa church, kuminsan, hindi rin iyon ang kanilang tradisyon eh. Ang tradisyon nila, yung simple lang, no? Punta ka ng church, worship ka, makikinig ka sa pastor, pagkatapos, labas. Ganun lang. Next Sunday, balik ka na naman. No? Pagdating nyo sa bahay, ang boring naman. Hindi ako na motivate sa aking faith. Kasi ito lang eh. Pananaw lang natin yung Sunday worship. No? Pero kung yung ating faith is done every day, no? Yung faith natin ay mayroong warmth. Hindi na natin kailangan na yung faith natin ay parang tradisyon. Faith should be a lifestyle. No? Kaya sabi dito ni Calvin nga it's a warm embrace of Christ by which He dwells in us, and we are filled with the Holy Spirit or Divine Spirit. Ito yung sinabi ni John Calvin. No? So it should be something, no? Yung pananampalataya natin sa Panginoon, ay yun ang ating buhay. Yun ating ipamumuhay every day. Hindi yung pag wala ka ng pera, talagang nararattle na, di ba? Pag may mga expenses at na-short ka. Ako, kadalasan yun nangyayari sa bundok. Kasi wala kang source sa bundok. No? Kung hindi ka mamutol ng kahoy, wala kang pera. Kaya baha palagi dito sa baba, no? Kaya pinapamutol yung kahoy eh. Wala naman yung DNR, hindi naman sila umiikot. Kaya araw-araw ko mga ilang mga chainsaw ang gumagana sa aming lugar. No? Wala namang DNR ngayon. Walang gobyerno ngayon eh. Kaya, yan ang ginagawa sa bundok. Kaya dito, makikita nyo, bumabaha. Napakabilis yung nangyari sa
Yung nangyari na flash flood, no, sa Cebu. Yun yung result kay wala ng kahoy sa bundok. Kaya we have to, no? Maski tayo, maski ganun, alam mo yun eh. Kaya sinasabihan ko yung mga kaibigan ko na dapat, no, sabihan natin yung mga tatay natin na huwag mamutol ng kahoy. Eh, mayroon akong kaibigan, yun ang ginagawa niya kasi furniture maker siya eh. Kaya pinuputol niya yung kahoy. Sabi ko, huwag nating gawin. Kung mamutol ka ng kahoy, pwede naman yon. Pero magtanim kang 5 na seedlings. At yun yung ginagawa ko, may mga pots ako na nagtatanim ako ng seedlings para ipamigay ng mga kaibigan ko na namumutol ng kahoy. No? At bilang Kristiyano, yun yung mga pananaw na kailangan natin. Hindi natin sila i-judge. Pag sinajudge mo sila, hindi na sila lalapit sa inyo. Kaya bigyan nyo sila ng view, pananaw na galing sa Panginoon. In order to preserve our forest is for these people to learn how to plant. At hindi lang mo sila uutusan, ikaw mismong gagawa. Isama mo sila. Kasi pag inutusan mo sila, hindi nila gagawin yon. Ganon tayo bilang Filipino. Tapos, doon na tayo sa result magrireklamo. No? Kaya napakahalaga po, yung ating worldview ay maging worldview ng Panginoon. No? Sabi nga dito sa Romans 10:17, no? So faith comes from hearing, and hearing through the Word of God. No? It's the Bible that brings faith to us. No? Sabi dito, hearing the Word of God. Kaya mahalaga ito, no? Nakikinig kayo ngayon sa salita ng Panginoon. Mahalaga ito kasi dito lalago ang pananampalataya. 2 Chronicles 20:20, sabi po dito, and they rose early in the morning and went out into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, "Hear me, Judah, and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you will be established. Believe His prophets, and you will succeed." The Bible is written, no, by the words of the prophets. The Bible is written, no? The Pentateuch is written. We have 66 books in the Bible, 37 nasa Old Testament, and 29 nasa New Testament. No, and this Bible is written through the prophets. The Bible is written, no, through God's servants. No? Makita ninyo dito na we have to listen. Ito si Jehoshaphat, no? Siya yung king ng Southern Kingdom. At sabi niya, you have to listen. You have to listen to God. Kasi gaano ka-boring yung nakikinig tayo sa salita ng Diyos, we have to listen. No? Hindi na kailangan ng gagawa ka man ng tricks. Sa mga churches kasi karamihan, dagdagan nila ng jokes, di ba? At dahil sa magaling mag-joke yung pastor, babalik yung members. No? Pero ano yung natatandaan nila pag nasa labas sila? Ang joke ng pastor. Hindi yung salita ng Panginoon. Di ba? Si pastor, ito yung sinabi. Akala ko kung ano ang sinabi, yung palang joke ang natatandaan. Kaya sabi ni Jehoshaphat, sabi dito sa Chronicles 20:20, 2 Chronicles, na we have to listen to the Word. The Word is
more important than the joke of the pastor. Yung salita, kung ano yung narinig natin, salita, yun ating tatandaan. When we go out, we share this, what we have learned. What you have learned today, you share this to your fellow Christians. Or kayo, you come together and discuss what you have learned. No? Kailangan nyo ng kasama. Kailangan nyo ng someone who will check your life. Alam nyo, I smoke 3 packs a day. Kung nakita nyo ako na nag-smoke, hindi pa uso, wala pa namang shabu sa amin eh. Pero when you smoke 3 packs a day, yung itsura mo, no? Para kang nagshabu. No? Nakapayat ako, tapos lalaki ng mga mata ko. Tapos dito talagang, ganon, no? Para akong nakashabu because I smoke 3 packs a day. Pero I thank God, binigyan niya ako ng kaibigan, yung classmate ko. Nung naging Christian ko in 1981, siya yung kasama ko palagi. Kasi magkasama kami sa Bible study. Tapos sinasabi niya sa akin, pag nakita niya akong bumibili ng sigarilyo, sabi niya, Con, maganda ba yung tingnan kung nagsabi ka Christian ka tapos nag-smoke? Ginagano lang niya ako. Hindi niya ako hinuhusgahan. Pero sinasabi niya, mas maganda siguro. No? Kasi witness tayo eh. Pangalawa, sabi niya, hindi maganda sa kalusugan mo. Kaya unti-unti nawawala siya. So in 1981, nung naging Christian ako, nawawala yon yung aking paninigarilyo. Hindi na ako nag-smoke. Biglaan yun nawala. No? Yung 3 packs a day, mahirap tanggalin yun sa aking own strength. No? Pero dahil sa pananampalataya ko sa Panginoon, natanggal yon with the help of my brother in Christ. Kaya napakahalaga yun. No? Na mayroon tayong kasama in our walk. Kasama mo yung wife mo or kasama mo yung barkada mo in your walk. No? Sa inyong pananampalataya sa Panginoon. We have to walk with God by faith. Faith requires more than one step. It is a lifestyle. Sabi dito in 2 Corinthians 5:7, we walk by faith and not by sight. Palaging sinasabi sa akin yan eh. Ano ba yung proof mo? No? Hindi kailangan ng proof. Once it is written in the Word of God, that is our proof. And God is faithful. Whatever is written in the Bible, He will fulfill. And that is by trusting God alone. No? Hindi yung nakikita mo. At nade-develop ko yun doon sa mission field. Kasi sa mission field, wala ka, ikaw lang nag-iisa. No? So it's more on by faith. Pag sinabing, ay, wala nang bigas, alam ko may darating na bigas. And it's true enough. No? Why? Because sabi ng Diyos, He will supply my needs according to His riches in glory. God supplies whatever needs I have in the mission field. At totoo yun. No? What the Bible says, it's true. It produced fruit by faith. No? Sabi nga dito ni Paul, no? That faith is a gift from God to transform us. In Ephesians chapter 2, 8 to 10, di ba? Sabi dito, by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift from God. So faith is from God alone. No?
Kaya tayo'y nanampalataya, tayo ay may tiwala dahil nasa atin ang Panginoon. When you receive Jesus into your life, He will be in your heart. Di ba? At siya yung nagro-rule sa atin. Kaya dito tayo, we can stand in front of God. Why? Because of our Lord Jesus Christ. Kaya faith is a gift. Dapat lang natin itong gamitin sa buhay natin. Nandiyan na yun. Kaya dito sa ating mga pangyayari sa ating bansa, it's by faith that we will survive. And ang faith kasi, this will unlock the supernatural. Yung faith. Next slide siguro. Yan. It unlocks the supernatural. Bakit? Kasi yung faith natin ay pag may pananampalataya tayo, hindi talaga tayo natatakot. Ako in my situation, doon ako nakatira sa gitna ng forest. Dito ay maraming puno kahoy. Dito, ganyan. Dito ako nakatira sa gitna. Ako lang mag-isa. Kasama ko ang mga aso ko. Pero hindi ako natatakot. Why? Because my God is powerful. Maririnig mo iba-ibang klaseng tinig sa gabi. Yung iba-ibang klaseng, hindi ko alam kung ano yon, kung tao ba yon o ibon. Iba-iba. Ang lalakas. Pero hindi ako natatakot. I can sleep peacefully. Why? Because God is with me. Kaya sabi ka dito, sabi ni Jesus, sabi niya, truly I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what has been done to the fig tree, but even if you say to this mountain, be taken up and thrown into the sea, it will happen. And whatever you ask in prayer, you will receive if you have faith. That is our power in the Lord. Because of faith, sa pananampalataya tayo, hindi tayo matatakot. We can do anything in the name of our Lord Jesus. Because of faith. Kaya hindi ako natatakot sa dilim. Lalo na doon sa amin, palaging nagpa-brown out, biglang mag-brown out. Walang notice. Nagpa-brown out dahil ang reason, pag may malakas na hangin, napuputol dahil nasa forest nga kami, maraming kahoy. Kaya pag brown out, ang dilim. Ang dilim. Pero hindi ako natatakot because I know God has given me the power. If what I ask, it will surely come to pass. Kaya, if you have that kind of faith, hindi tayo matatakot, Hindi tayo matatakot sa future. And that can only be developed when we study the Word of God. Bakit? Doon na natin malaman yung kanyang isipan. Doon natin makilala ang Panginoon. Alam niyo yung forensic artist? Yung forensic artist, siya yung nagdo-drawing ng suspect, di ba? Dino-drawing niya, sa kanya lang iniisip. Pero may nagdi-dictate na ganito. Ganito yon, ganito, ganito. Hanggang mabuo niya yung drawing ng suspect. Ganon din yung pananampalataya natin. As we read the Word of God describes who God is. The Word of God introduced to us God. The Word of God gives us that kind of mindset kung sino siya sa ating buhay. Kaya nabuo yung Diyos through the Word of God. It's the Word of God who gives us that kind of knowledge.
And because of that, nabuo ang Diyos sa buhay natin. Maging strong ang ating faith. No? So sa bundok, wala kang ibang gawin kundi magbabasa. Para akong isang tinawag na desert monk. Alam niyo yung mga desert monk? Yun lang, no? They live the world, yung kanilang buhay. Tapos nagpunta sila sa bundok at wala silang ginagawa kundi magbasa sa salita ng Panginoon. So para akong desert monk, no? Iniwan ko yung buhay dito sa Metro Manila, nagpunta ako ng bundok at wala akong ginagawa, magbasa, mag-prepare, no? Pupunta sa mga bahay para mag-share ng Word of God. Parang gano'n lang ang ginagawa ko doon. Mayroon akong mga manok at nagbibigay ng 5 itlog araw-araw. So hindi ako nagugutom. Kailangan ko lang talaga bigas. No? At yun, kikita mo yung buhay. Masarap pala ang buhay na ganun. Because I can spend more time with God. No? At dahil doon, lumalakas yung pananampalataya ko. Kaya sabi ko ni Alin at ni Colin, huwag na kayong mag-alala sa akin. Because I'm living by faith. Kaya we can achieve victory by faith. Kung may pananampalataya tayo, we can achieve victory. Kaya in worship, in conclusion, yung worship natin should be done by faith. Kaya we worship in thanksgiving of what God have done sa ating buhay. Napakahalaga yon, no? Kaya in worship, hindi kailangan ng may magandang, kundi because we live by faith daily with God. No? Kaya pagdating ng worship, it's a worship of thanksgiving sa sarili mo. Now we come here because we give thanks to God of what He has done in our life. At yun yung ating worship. Hindi yung nandito tayo because of the people in front of us. Hindi yun ang dahilan, kundi yung dahilan natin because of God. We are here to worship Him in spirit and in truth. So in all this, we must learn to thank God by faith in all circumstances. Let us pray. Father God, we thank you for your message to us this morning. Hope, Father, that we can apply this in our daily life. Father, I continue to honor you with thanksgiving for you alone, O God, and give us that strength. For faith is a gift from you. Hope that we will apply this in our daily lives. For this we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po, Pastor Con, na talagang it reminded us that we need a very strong faith in our lives. Amen? Kailangan po natin bilang mga Kristiyano na yung ating faith, hindi lamang basta faith, kundi strong faith. Sapagkat there are lots of challenges, there are lots of difficulties and problems that we face in life. At kung mahina yung ating pananampalataya, bibigay po tayo. Pero, ang tanong, anong nagpapalakas ng ating faith? No? Sabi ni Pastor Con, and according to what we have heard, it is the Word of God. Every day, reading and study of the Word of God and prayer. But sadly, a lot of people, daily sustenance nila? Internet. Yan. Yung mga sinesearch natin, yung mga nakikita natin. So parang yun ang pumapasok sa ating kaisipan. And that would make us have weak faith instead of strong faith. So I hope
na balansehin natin. Wala namang masama kung tayo'y merong social media. Ang mahalaga, bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos at pananalangin sa buhay natin. Amen. Okay, so that's our focus for next year. Ang ating pong theme for 2026 is turn your eyes upon Jesus, no? And we can turn our eyes upon Jesus when we study the Word of God. So let's proceed with our announcements. Pagkatapos po ng ating worship ngayon ay meron pong choir practice para sa mga choir members at 12:30. Tama ba? No, after 12:30. Okay, 12:30. Para po ito sa ating Christmas presentation that will be held on December 14. So, ilang linggo na lang natitira. 2 linggo na lang. So, we would like to encourage you to invite your loved ones to attend this Christmas presentation. Anong title nito? Everlasting Light. So, dali po natin yung mga kaibigan natin, para maka-attend nitong Everlasting Light Christmas presentation on December 14. And pagkatapos po nito, merong SCC Youth Christmas Party, December 14 din at 1 p.m. naman. So, bring exchange gift worth 100 para po sa mga youth ito. So, invite natin yung mga anak natin, pamangkin natin, sa mga kabataan na makasama po dito sa ating Youth Christmas Party. And then, we'll have our SCC Christmas service and also party on December 21. So ito po yung Christmas party ng ating church, December 21. At magkakaroon po tayo ng Agape Feast. So alam po natin, Agape Feast, we also bring something to share para po sa ating congregation. So kahit ano pong madala po natin, makayanan natin ay ito po ay we will accept, And so yun po yung ating meron bang attire sa Christmas party natin? May attire ba yung Christmas party natin? Christmas. Kala ko cowboy. Cowboy attire. So, i-announce na lang natin, Okay. So, yun lang po. And would like to call on our worship team. May I request everyone to please stand and we will close in prayer. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for your word. Thank you, Lord, for Pastor Con. Truly, Lord, nakita namin na napakahalaga ng pananampalataya. Tunay na nagpapasalamat kami sa buhay ni Pastor Con na kung papaanong sa kabila ng napakaraming challenges ng kanyang buhay doon sa mission field, doon sa bundok, ay nagpapatuloy siya dahil sa kanyang pananampalataya at pagpapalakas mo sa kanya sa pamagitan ng iyong salita. And Lord, I hope na mahamon ang bawat isa sa amin na ang aming pong buhay ay maging malakas din ang aming pananampalataya sa pamagitan ng pagbibigay ng panahon sa iyong salita, pag-aaral nito, pagbubulay-bulay nito, at sa pamagitan nito ay magkaroon ng transformation at kami maging mabunga sa aming paglilingkod sa iyo. Thank you so much, Lord. We give you praise, we give you honor, and may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Ayan. Let's continue to worship the Lord and live for Him every day. And continue to trust Him and always, and
increase our faith in you. What to say, Lord? What to say, Lord, is you gave me life and I can explain just how much you mean to me now. You save me, Lord. Give up all I have to you. Every day I can be alive and shine so every day, Lord, every day, Lord, I learn to stand upon your word and I pray that I might come to know you more than you have. And every step I take, every day I can realize to your will every day. It's you I live for every day. I'll follow after you every day. I'll walk with you, my Lord. Let's sing verse 2. Let's sing again every day, Lord. Every day, Lord, I'll learn to stand up on your word and I pray that I come to know you more. You would guide me in every single step I take, that every day I can be a light unto the world every day. It's you I live for every day. I'll follow after you every day. I'll walk with you, my Lord, every day. Every day, it's you I live for every day. I'll follow after you every day. I'll walk with you, my Lord. Thank you. God bless. And see you again next week.